Ang kanilang tinig, panggising umano tuwing umaga. Sa liblib na komunidad ng mga Blaan sa Alabel, Sarangani, ang kanilang alarm clock, mga ibon ng almugan. Pero sa halip na malaya ito nakakalipad at humuhuni, ang kanilang awit, limitado umano sa maliit nitong kulungan. Ginagamit ng mga lalaking almugan o short-billed brown dove ang kanilang malalakas na huni para markahan ang teritoryo. Mahilig din itong kumanta. At nakakasabay raw ang kanyang paghuni sa oras ng paggising. Kaya paborito umano itong alagaan ng mga katutubo sa Sarangani. Ang katutubong Blaan na si Tatay Eduardo may alagang 2 almugan. Malaki raw ang ginagampanan nitong papel sa kanyang pangangaso. Meron kayong kakaibang ibon dito na inaalagaan eh. Pwede nyo ba ikwenta sa amin yan? Talagang mayroon kami niyan. Ang kasabihan ng ninuno namin noon, sir, yung almugan daw, diyan sila kumukuha ng oras pag sila ang lakad na. Yan daw ang magbigay sa kanila ng oras dahil sa noon pa daw. Wala kasing mga ganitong Walang mga relo. Walang relo. So, ibig sabihin, lahat kayo dito, kahit may cellphone na, kahit may relo na, nag-aalaga pa rin ng almugan. Hindi naman marami. Ang iba, mayroon talaga sila ng almugan kasi yung yan kasi ang ng ninuno nila na Tradisyon. tradisyon. Ito yung ginagamit nila panghuli ng almugan. Kawayan, Oh. parang cover. And then merong hawakan, merong bakal dito sa dulo, tapos may kahoy dun sa dulo. Pag nilagay nila ito sa sanga, and then dumapo yung almugan, didikit yung paa niya. Oh. Hindi siya makakaalis. Medyo matamis ang amoy. Ang dahon nito yung parang kalamansi. Herbivore o kumakain ng prutas at halaman ang mga almugan. Anong pinapakain niyo sa kanila? Yung mga saging, ganyan. Sa wild, makikita ang mag-inang short-billed brown dove o almugan na kumakain. Sa pamamagitan ng kanilang tuka, dito ipinadadaan ng inang almugan ang inilalabas na crop milk mula sa kanyang esophagus na mayaman sa protina. Patuloy nila itong ginagawa hanggang sa mabusog ang nagugutom na inakay. Endemic o matatagpuan ito sa Mindanao at ilang probinsya sa Visayas. Mataas din ang bilang sa wild o populasyon ng mga almugan, kaya tinuturing ito na least concern ng International Union for Conservation of Nature o IUCN Red List. Ito yung mga almugan, no? Para siyang malaking bato-bato. Kulay brown to black. Tignan mo yung ulo niya. May parang metallic colors yung kanyang batok. White streaks doon sa may mata. Brown yung katawan to black tip yung kanyang feathers. And siguro dahil sa maliit lang yung cage niya, nasisira pati yung kanyang tail feathers. Dahil sa illegal na pangunguha at pag-aalaga ng mga almugan, maliwanag na bawal ito sa batas. Alinsunod sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Posibleng manganib pa rin ang kanilang bilang. Paliwanag ni Tatay Eduardo, hindi raw nila sinasaktan ang mga almugan. Ang pag-aalaga nito ay bahagi ng kanilang tradisyon at kultura. Nag-rely sila sa mga huni ng ibon to tell the time. Contrary dun sa mga manok o yung mga tandang natin na tumitila ako sa umaga, tumitila ako din kasi sila sa tanghali o sa hapon. Itong mga almugan, consistent sila ng mga umaga. Sa batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha o pag-aalaga ng almugan at iba pang hayop na walang permiso mula sa Department of Natural Resources o DNR. May ilang pagkakataon na pinapayagan ang mga katutubo na manghuli ng hayop sa wild ayon sa National Commission on Indigenous People. Ang makaraniwang issue pagdating sa wildlife laws at hunting rights ng ating mga indigenous peoples ay ang mga striktong pagbabawal sa kanila sa paghuli ng mga hayop dahil alam naman po natin na ang mga IPs, lalo na po ang nasa kabundukan, ito ay kanilang ginagamit sa ritual.
Kailangang isagawa umano ang ritual sa paraang hindi mapanganib sa kalikasan. Hindi rin sila maaaring magbenta ng mga nahuling hayop. Nire-regulate lamang po at nililimita as much as possible para lang po lamang sa ritual or kapag kailangan po sa kanilang sustenance at bawal po ang ibenta. Meron naman po tayong mga forest rangers na dineploy ng DNR upang magbantay sa ating mga kagubatan. Meron po tayong na-organize na Kemlong Banwo, mga IPs forest guards po na na-train ng DNR kasama po ang AFP. Sa Alabel, Sarangani, bahagi raw ng kultura ng Katutubong Balaan ang pag-aalaga ng almugan. Isa sa mga nakakulong na almugan, naabutan naming may sugat at nagdurugo ang ulo. Posibleng pinilit ng ibon na sumuot sa butas para makalabas. Oo, kawawa naman. May mga ibon kasi talaga, parang katulad ng tao na nervyoso. Natuklap na ang balat ng ulo ng almugan. Maghihil naman to, given the time, nilagyan na natin ng antiseptic. Ay, gano'n na pala na ano na talaga pala niya. Tahiin ko na to. Tatahiin ko na to, oh. Ayan siya, oh. Ayan na siyang balat, oh. Sorry, birdie. Puno, konti na lang to. Kahit kinikilala ang karapatang pangkultura ng mga katutubo, paalala ng National Commission on Indigenous People o NCIP, may limitasyon ang pagkuha ng mga hayop sa gubat at may obligasyon din ang mga katutubo sa kanilang nasasakupan. Sa IPRA po or RA 8371, mayroon pong responsibilidad ang mga IPs. Ito po ay ang i-maintain ang ating ecological balance. Kaya po dito sa Sarangani, ang ating provincial government po initiated a 1 million tree growing project na started in 2022. As to date po, mayroon na po tayong 255,000 na mga punong natatanim. Kasama po ang ating mga tribal leaders at mga IPs. Matapos kong tahiin ang malalim na sugat ng ibon, humingi ako ng pahintulot kay Tatay Eduardo na palayain na ang almugan. Posible kasi itong mamatay sa stress kung ibabalik sa kulungan. Kanina, pagpasok niya dun sa butas ng cage niya na bakal, natapyas yung balat niya dito. So, tinahin natin ulit. It will heal. Mabilis naman sila mag-heal, no? Lalo na kung dinisinfect naman natin. And hopefully, in a few days, dried na ito. Yun. Malakas naman at saka masigla, sa mabubuhay yan talaga. Babalik-balik lang yan dito kasi medyo nasanay na siya na pinapakain ng tao. And hopefully, gumaling na kagad yung sugat niya. Bawat oras mahalaga. Sa panahong ang huni ng mga almugan ang nagsisilbing gabay ng mga katutubo sa kanilang araw-araw na paggising, wag sana itong ikulong para ang kanilang huni patuloy nating maririnig. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.